So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Nandito na naman tayo sa Babuyang Walang Amoy. So eto guys, si Kabady Moko dito pa rin sa negosyo ng pagbababuyan. Ngayong araw na tayo pag-usapan natin mga katropa, tatlong bagay na nakakaapekto para magdire-diretso at kumita etong negosyong ito. Tara, pag-usapan natin yan, himay-himayin natin dito lang sa Kabady Moko YouTube channel. Ito na nga guys, simulan natin. Ang unang factor na nakakaapekto para lumago ang isang negosyo ay walang iba kundi management. Bakit management? Tamang sistema sa negosyo ng pagbababuyan. Ibig sabihin, nakapaloob dyan, paano ba natin inaalagaan ang baboy? Nagsisimula ang negosyong babuyan sa pagpili ng tamang baboy na aalagaan. Kailangan ma-identify natin anong klaseng negosyong babuyan ba ang gusto kong pasukin. Una, pag-iinahin, pag-aalaga ng mga piglets na gagawing patiner, dumalaga na gagawing inahin ng mga nganak, o pag-aalaga ng mga boar na hayop. Dahil iba't iba ang sistema at konsepto ng pag-aalaga ng iba't ibang klaseng baboy. Ikalawa, lahi ng baboy, maganda ba o hindi yung makukuha mo? Right management, ibig sabihin paano yung approach sa right management sa negosyo ng pagbababuyan. Una, kailangan meron tayong magandang pasilidad, building, kung saan magiging komportable ang mga alaga nating baboy. Dahil kung meron tayong magandang pasilidad, maayos man pero hindi mahal. Ibig sabihin natin, yung acceptable na kaaya-aya sa pag-aalaga ng mga baboy natin. Ibig sabihin, yung babuyan natin, pigirin natin is hindi makakasakit yung mga alaga natin kasi safe, ligtas sila at hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong malamig, hindi pinapasok ng tubig para at least hindi sinisipon yung ating mga alagang baboy. Right management, pasok din dyan kung ano ba yung sistema natin sa pagpapakain sa ating mga alagang baboy, umaga, tanghali, hapon. Ganun na rin, ano ba yung sistema natin, yung mga vaccination program natin pagdating sa health ng ating mga alagang baboy. Tama ba yung mga vaccination program na ginagawa ko sa aking baboyan o may kailangan pa akong gawin? Maliban sa pagbibigay ng vitamin, B-complex, iron, at syempre pagbibigay na rin ng purga sa mga alagang baboy, dapat yung right management natin. Meron tayong sistema. Sa pagpupurga pa lang sa baboy, ilang beses ba tayo dapat magpurga ng baboy? At dapat alam natin yung sistema, depende sa kung anong klaseng baboy yung inaalagaan natin. Hindi yung basta sinabi mo magpupurga ka ng baboy, dapat alam natin kailan ba pinupurga ang mga patiner, mga biig, mga barako, at mga inahing baboy. Baka mamaya buntis yung inahing baboy, buntis yung dumalagang baboy na gagawin mong inahin, purga ka ng purga. Mahirap yun. Maaari kang malugi dyan mga katropa. Kaya sinasabi natin, right management. Kailan ba ako magpapaligo sa aking mga alagang baboy? Importante yan. At ano yung mga factors na kailan ko hindi liliguan ang aking mga alagang baboy? Dapat itong mga ganitong sistema, alam natin sa ating mga piggery business. Ganon din, sistema kung paano natin sila pakainin, gaano karami ang ipapakain natin sa bawat stage ng pag-aalaga natin. Pre-starter, starter, grower, at finisher. Para at least masiguro natin na talagang kikita tayo. Number 2, wastong pagbabudget. Bakit wastong pagbabudget? Alalahanin natin, sa budget talaga sa babuyan, hindi na biro. Dati, kung may babuyan ka, kahit pakainin mo lang ng sagmaw-sagmaw, okay na. Mag-aantay ka ng ilang buwan, okay na. Pero sa panahon ngayon, sa pag-aalaga ng baboy, naging commercial business na talaga ito. Ito ay negosyo na dapat pangalagaan dahil kaakibat ng pag-aalaga ng baboy ay may iba't ibang gastusin. Nandyan na yung gagastos ka sa pagpapatayo ng building. Diyan pa lang, napakalaki na ng gastos mo. I'm sure 100% na libo-libo talaga ang ginagastos sa pagpapatayo ng building ng baboyan. Maliit man yan o malaki, backyard man yan o hindi, talagang libo ang gagastusin mo. Ngayon, mamili ka
kung ilang baboy ang aalagaan mo bago ka magpatayo ng building. Tamang sistema sa pagbabudget. Hindi yung magpapatayo ka ng malaking baboyan tapos sa bandang uli is hindi mo masosuportahan yung iyong mga alagang baboy. Ikalawa, huwag kang magpatayo ng building na malaki kung alam mong konti lang yung baboy na aalagaan mo. Tiyaking mabuti na may sapat kang kaalaman sa wastong pagbabudget ng mga gastusin sa iyong baboyan. Nandiyan na yung kailangan mong maglaan ng bayad sa kuryente, tubig, ilaw at kung ano-ano pa. Nandiyan din, kailangan meron kang pambayad sa tao kung ito ay isang commercial na negosyo. Ngayon naman, kung ito ay negosyong normal lang at pangkaraniwan, so kailangan maglaan ka pa rin ng gastusin para sa gamot ng iyong mga alagang baboy. Importante na kasi na binabudgetan natin ang kalusugan ng ating mga alagang baboy. Kaya importante na mayroon tayong sistema at mayroon tayong nakaalaan na budget para dito. At ang ikatlo naman is kailangan budgetan natin ng wastong budget sa pagkain ng ating mga alagang baboy. Mula pre-starter, starter, grower at finisher. Dapat alam natin ilang sako ba ang mauubos ng ating mga alagang baboy sa bawat dagdag ng araw, dagdag ng buwan na inaalagaan natin ito. Dapat matuto tayong malaman yung stages sa pag-aalaga ng baboy. Dahil dito pa lang, sa pagbibigay ng pagkain pa lang sa kanila, malaki na talaga ang gastusin natin. Almost 70 to 80% ng lahat ng gastusin sa negosyo ng pagbababoyan napupunta lang sa pagkain sa ating mga alagang baboy. Kaya importante na kung ano yung binabudget natin, dapat tinututukan natin at dapat makita rin natin ang resulta sa ating mga alagang baboy. Dahil alam naman natin, from 12,000 ngayon 13,000 to 14,000 na ang pwedeng magastos sa pag-aalaga ng isang piglets pa lamang. Dahil sa pagbili mo pa lamang ng piglets, malamang libo-libo na ang gastos dyan. 3,500 to 4,500 o sa ibang mga lugar, maaaring higit pa. At syempre, pagdating naman sa gastusin sa pagkain, maaaring umabot dyan ng 8,000, 9,000 o pwedeng lumobo pa hanggang 11,000. Depende sa kung ilang feeds ba ang makukonsumo ng ating mga alagang baboy. Puntahan naman natin guys, itong tinatawag na marketing. Bakit ba kailangang tutukan natin yan para magtagumpay ang negosyo nating baboyan? Marketing kasi dapat pagplanuhan natin paano ba natin ibebenta ang ating mga alagang baboy para at least masiguro natin na kikita tayo. Ngayon, sa marketing kasi dapat pinabudgetan natin. Kung gustong pagbabudget sa marketing, dapat may budget tayo at may plano tayo. Sa marketing, dapat alam natin pag lumaki na yung ating mga alagang baboy, saan ba natin ito ibebenta? Paano ba yung diskarte natin kung sakaling bumaba ang presyo ng baboy? Ano yung pwede natin gawin? Una, dapat malaman natin na kung mataas ang presyohan ng baboy, ma-identify natin kanino ko ito ibebenta. Sa mga nagkakatay ng karne sa palengke, sa mga biyahero, saan ba mas malaki ang kuhaan o bilihan ng live weight ng baboy? Doon pa lang magkakaroon na tayo ng idea saan ba ako kikita bilang isang magbababoy. Ikalawa, dapat matiyak natin at magkaroon tayo ng plan B. Dahil sa pagkakaroon ng plano o plan B, masisiguro natin na hindi tayo basta-basta magpapanik at basta-basta malulugi. Tiyakin natin na alam natin kung paano diskartehan kapag bumaba ang presyohan ng live weight sa merkado. Maaari tayong magkatay ng sarili nating karne o maaari pa nating palawikin ang pag-aalaga sa ating mga alagang baboy depende sa kung paano natin nakikita yung senaryo sa hinaharap. Ang pagbebenta kasi ng baboy may diskarte din. Hindi tayo basta-basta dapat magpanik. Kasi kapag nagpanik tayo, maaari nating ibenta yan sa mababang halaga at sa mababang timbang. At alam naman natin na kapag binenta natin ang baboy sa mababang timbang, sigurado mababa ang kuha dyan. Kasi nga yung tinatawag nila na binabawasan pa, yung mga rikiso na tinatawag nila na binabawasan ng 3 kilo, 2 kilo o minsan 3 kilo pa. Kaya importante para sa atin na etong mga bagay na to dapat
alam natin. Yung tinatawag na rekiso, maaaring magbawas ng 10 piso, 5 piso sa bawat 10 kilograms na baba ng weight ng baboy. For example, ang regular na kuhaan sa 80 kilos and up is 190 or 200 per kilo. Kapag bumaba yan ng 80 kilos, ibig sabihin 79 kilos down, maaaring bawasin nila ng 10 piso ang per kilo ng baboy. Dun pa lang imagine, napakalaki na ng bawas sa iyong kita at sa halaga ng baboy. Kaya importante guys, sa pag-aalaga ng baboy, alamin natin yung tamang diskarte, tamang pasikot-sikot at alamin natin paano ba diskartehan itong negosyong baboyan ng maayos. Dapat magkaroon tayo ng tama, wasto at payak na sistema para madaling maunawaan, maintindihan ng iba nating mga kasama sa ating negosyo ng baboyan. Sana po guys, nakatulong ito lalong-lalo na sa mga bago pa lang na nagsisimula sa bakery business. Sana hiling ko, masenso kayo at magtagumpay sa negosyong yan. Ang pagnenegosyo ng baboyan ay isang passion. Kailangan meron kang pagmamahal sa industriyang ito dahil kapag wala kang pagmamahal, mahihirapan ka na idire-diretso ito. And I'm sure, mararamdaman mo yan kapag nagsimula ka sa negosyo ng pagbababoyan dahil ang kapwa magbababoy, alam nila ang hirap, sakripisyo ng isang magbababoy. So happy farming mga katropa, ito po si Kabady Moko. Basta, usapang negosyong baboyan, asenso sa negosyong baboyan, Kabady Moko yan. Hanggang sa muli po, salamat, paalam.